Miss Maribel, magandang hapon sa iyo. Kumusta na po ang iyong status? Ano na pong status dito sa inyo pong paninirahan dito po sa Sitio Camagong, dito sa bulumundok yung bahagi ng Sierra Madre? Sa ngayon po, yung status po ng aming paninirahan ay ilang buwan lamang na nagkaroon ng katahimikan. Nagsimula po noong November 3, doon po sa nagbigay ng mga show cause order ng DNR, nagbigay din po ng notice of violation. At tungkol naman po dun sa laban namin sa Department of Agrarian Reform, ay nagkakaroon na po kami ng linaw at marami na rin po kaming order na nanalo na po yung iba po naming mga kasamahan. Tungkol naman po, ang paninirahan po namin ngayon ay ilang buwan lang po nagkaroon ng katahimikan. Ngayon po ay magulo na naman dahil nga po dyan sa pangyayari nung in-apply po ng SAPA ni ABC Chairman Pamela Franche na nasasaklaw na po yung matagal na po naming iniingatang kalikasan at kabundukan dito po sa aming lugar. Na ngayon po ay mistulang kaingin na po yung kanilang ginagawa. Magdadalawang buwan na po ang nakalipas ay wala pa rin hong nagiging aksyon yung DENR kasi nga po nagsimula po yung kanilang pagtatabas dyan ay December 12, 2023. Ngayon po magdadalawang buwan na wala pa rin ho kaming nakikitang malinaw o aksyon man lang ng DENR kasi alam po namin ang DENR dito sa aming lugar ay talagang mahigpit. Dahil makikita nyo, pag maliliit o magtatayo-tayo lang dyan ng maliliit na kubo, nandyan na po silang lahat, ginigiba po nila yung bahay, kinukumpiskate po ang mga materialis na ginagamit. Pero kami po ay sa ngayon, dito po sa pangyayaring ito dito sa amin na halos ginawa na pong kaingin yung kabundukan ng 1636 ay wala po silang nagiging aksyon at talagang nadidismaya na rin po kami kasi sa loob po na magdadalawang buwan, araw-araw po kaming naghahanap ng taong malalapitan namin o ahensya na malalapitan namin para ito po ay maipatigil. Ngunit kami po ay nadismaya dahil una po yung kanilang tanod ng barangay Magsaysay ay siya pa ho yung guide ng mga magtatabas. Pangalawa po itong aming barangay captain, si Captain Ulpiano Crisostomo Jr. ay may nailabas pong dokumento ang tauhan ni ABC Chairman Franche na binigyan niya po ng fencing permit noong September 2022 nang humigit kumulang po sa 100 ektarya yung kanilang bakuran. At nagsisimula po ito sa kilometer 95 to kilometer 97. Na samantalang po pag kami pong mga taga rito ang humihingi ng certification o pagpapatunay, ay halos ayaw niya po kaming bigyan. Kaya ngayon po, yun nga po, patuloy pa rin po kaming umaasa na ito po ay maaksyonan, matulungan po kami ng mga nasa ahensya ng gobyerno na ito po ay matulungan po kami kung paano po nila ito maipapatigil dahil kawawa na po yung kagubatan, ano yung purpose, bakit po ito nila kinakalbo tapos wala naman ng pananim. Wala akong tanim. Kaya ano po kami dahil sabi ko nga, ayaw ko nang maranasan pa namin yung nadanasan po namin noong 2004 na kami po ay nalandslidean dito sa aming lugar. Kaya talagang kami po ay iniingatan din po namin yung kalikasan na yan na huwag pong masalaula. Mm-hmm. Pero nag-usap na po ba kayo ni ABC President? Bali kahapon po, pumunta po kami sa patawag ng presiding officer po ni Vice Attorney Briones at pinagara-para po kami kahapong 2:00 ng hapon doon po sa kanyang opisina. Mm-hmm. At dumating din naman po si si ABC President doon sa aming pag-uusap doon sa opisina po mismo ni Vice Briones. Ano po ang naging usapan po ninyo? Doon po sa naging usapan po namin, maayos naman po yung aming pag-uusap at ibinigay po sa kanya ni Vice Briones yung plano na kung saan ay may sukat talaga kami sa DENR. Ang senro pa po noon ay, nauna po mga senro pa, nauna pa po kay Senro Milet noon, mas nauna pa po yon. At nakita naman niya po yung plano at ang sabi niya po sa amin ay sana daw po ay kinausap namin siya ng maayos bago daw po kami nagpatawag ng barangay at bago rin daw po kami nagpamidya. Dapat daw po siya muna yung kinausap namin ng personal. Mm-hmm. Yun po ang sabi niya. Mm-hmm. Pero ano naging resulta doon sa inyong usapan bago kayo nagkahiwa-hiwalay? Doon po yung naging resulta naman po ay siya binigay po yung plano ni Vice Briones sa kanya, tinanggap naman niya at pag-uusap-usap daw po silang magkakapatid pero wala po kaming naging commitment sa kanya.
doon po sa pag-uusap namin para naging malinaw lamang po dahil marami hong mga salitang hindi maganda na nakakarating sa kanya, nalinawan po siya dahil kami ho mismo magpamilya ang kaharap niya nung kahapon. Mm. So ano po ngayon ang panawagan po ninyo dahil sumingaw na naman po ang issue dito sa inyong kabundukan. Ano pong panawagan nyo ngayon sa pamahalaan natin? Unang-una po, siyempre ang panawagan ko ay mapuntahan kami dito at makita nila ano po yung kagandahan ng aming kabundukan dito sa bundok na iniingatan po namin. At ito nga po, matulungan po kami ng DENR na ito po ay makita, maaksyonan, at makita po nila kung ano na po yung naging kaganapan dito po sa kabundukan na talaga pong mistulang kaingin na po at parang nakakapanlumo po na yung talagang yung mga puno sa gubat na wala naman nung purpose, bakit pinagpuputol yan, pati yung mga giant ferns, wala naman nung silang tinanim, bakit po pinagpuputol at sinalaula po ng ganun. Kaya ang panawagan ko po sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa mga senador, sa mga congressman, maging po sa aming mahal na ina ng bayan ng Quezon, kay Dr. Helen Tan, sa aming ama ng bayan ay ang lalawigan ng Quezon, kay Congressman Mark Enverga. Palagay ko naman po ay malaki po ang inyong maiaambag na tulong dito po sa amin sa pangyayari pong ito na talagang mahal po namin ang kalikasan na dito po sa amin. At sana po doon po sa ating DNR Secretary, kay Secretary Loizaga, sa ating Pambered, Tamoria, sa ating Senro, kay Atty. Lisel de Mesa. Ma'am, magdadalawang buwan na po yung aming problema dito. Ito po nagtataka lang po kami, bakit hindi po sa inyo nakakarating nung kami po ay pumunta dyan, nung 31, na hindi raw po napaparating ni Ma'am Melba Perion. Kasama pa po si Sir Philip nung December 13. Nung kami po ay nagkaroon ng kasunduan sa PASO Office at nagkaroon din po kami ng kasunduan noong December 19, dyan din po sa inyo sa PASO Office din po at nagkaroon din po kami ng reklamo sa Barangay Magsaysay sa kay Kapitan Crisostomo na hanggang ngayon po ay wala pa rin pong patawag. Kaya kami po nagtatampo po kami bakit ganito po yung nagiging kaganapan. Kami po ay walang sweldo sa DNR pero kami po ay nagmamalasakit sa ating kalikasan na sana po inyo po itong makita at madaliing pong maaksyonan dahil kung hindi nyo po ito maaaksyonan, napakalaki na po ng natatabasan. Yun lamang po, marami pong salamat.